Sa likod na pagdiriwang ng Pasko, sa isinasabit ng mga parol, at sa bawat pailaw ng Christmas tree, ay ang pag-asa at pasasalamat para sa mga buwang nagdaan na kinaya ang hamon ng buhay. Kapos man na tila patuloy na sinusubok ng buhay, ay nananaig pa rin ang pag-asa at pagmamahalan sa pamilya ni Hana ngayong Kapaskuhan. Ito si Myla Agustin o si Hana, 35 taong gulang na laking Cavitenya sa siyudad ng Bacoor. Second year high school lamang ang natapos ni Myla dahil isang kahig, isang tukarin ang kinalakihan ng kanyang mga magulang. Nanay ko masipag naman kaso kulang. 8 ba naman kami, ma'am? Ayoko pong maging mahirap yung ano po nila. Mahirap po talaga yung walang pinag-aralan. Kasi ako po hindi po ako nakapagtapos. Gusto ko po maging maayos lang yung buhay nila, yung trabaho. Para kung sakaling magkaroon sila ng pamilya, maayos ang takbo ng buhay po nila. Hindi po matulad sa akin. Ganyan. Habang 4 naman niyang pamangkin ay nasa kanyang puder din. So, bali po yung nasa Pasig na kapatid nyo, yung 4 na anak sa inyo po Opo, yung sa akin po. Susustento, ma'am. Opo, ma'am. Kaso, ma'am, bihira, ma'am, sa 2 buwan. 1 beses lang. Kasi ayoko rin umasa din na gusto ko po yung kusa siyang magbibigay kasi ano niya yun eh, priority niya yun eh. Dapat isipin niyang may mga anak siya. Kahit yung isusubo ko, ibibigay ko na lang sa kanila. Kasi ganun akong tita eh. Kaya sabi nila sa akin, yung nanay namin, hindi namin masasabing aalagaan namin kasi ikaw ang tumayong ina sa amin. Bukod sa mga pamangkin, ay kanyang inaalagaan din ang 2 nilang supling ng mag-asawa. Sa Donation lang po. donation? Opo. Doon po ba to sa evacuation center? Apo. Lahat po. Sila nag-kinder po, pinursige ko po silang pero yung mga gamit lang nila, ma'am, puro mga hiningi ko lang po yun. Mga donation lang din po yun. Kasi halos sa dami po nila, hindi ko po kayang suportahan yung mga gamit nila. Hanggang ngayon po, nag-aaral sila? Opo, kinder. Buti po napapag-aral Opo, niyo po. pag walang baon, kain na lang kanin. Saan po sila napasok? Di bali po, walk-in lang. Diyan lang po sa malapit dito sa amin. Nilalakad lang school po po siya? namin. Opo, public lang po. Yung isa po, grade 7 na po. Tapos halos lahat, kinaya ko yan, ma'am. Ilang taon po yung pinakabata niyong inalagaan na ba? Bali, 6 po ang bata niyo? Opo, 6 po. Di bali, di bali po ito, maliliit. Tapos yung isa po na babae. Sino Yun. po yung pinakabata? Ilang taon na? Po, 7, 7. Yung pinakamatanda po? 13. Mga menor pa rin po. Minor pala pa rin sila. po. Sa apartel sa Molino, Bacoor, na pinagtatrabahuan niya noon nakilala ni Myla, si Joshua, na namamasukang waiter, habang si Myla naman ay tagahugas ng pinggan. Maayos ang naging takbo ng kanilang paghahanap buhay. Ngunit nabago ito nang dumating ang pandemya na tila isang masamang panaginip para sa mag-asawa. Nung pandemic po, ano pong trabaho? Paano po kayo nakaka-survive sa araw-araw? Minsan, lang po. Lang kami, tinda ng balot. Racket-racket. Laba. Pag minsan, seller. Minsan, pag wala, kalakal. Pero yung asawa niyo po, wala na siyang stable na job after Wala ng pong pandemic? stable. Kasi po, dati po siyang security sa NAIA. Yung kaso po, naloko po siya ng kapatid niya. Ginulangan po kami. Pero sabi ko sa kanya, ipasa Diyos na lang natin. Hayaan mo na. Basta tayo, wala tayong ginagawa sa kapwa natin. Babalik at babalik sa kanya yung ginawa niya. Yung ngayon po, stable naman po yung niya ngayon, kitchen helper. Kapo lang din po siya nag-umpisa, ma'am. Yung Nagluluto siya? Assist po. Nag-assist po ng Ano po yan, karinderya? Or... Opo. Ganun po. Meron na po pala siyang ano pong nun, sahod nun, kada buwan? Kada po, quincenas? araw-araw po. Araw-araw po Opo. ang bayaran sa Opo. kanila. Pay after po siya. Di bali po, pag halimbawa pong yung trabaho niya po na okay po, tagalan niya na po yan. Kasi sa hirap ng buhay, ma'am, mahirap ang mawala. Sa 6 na taong pagsasama ng mag-asawa, ay pinangatawan nito ang kasabihang, sa hirap at ginhawa ay magkatuwang. Ngunit hindi inakala ni Myla na hindi pa roon natatapos ang pagsubok sa buhay.
nang mamatay ang kanyang ina. Brain damage po. Yung kumbaga po kumalat na po yung dugo niya sa utak niya po. Pero buhay yung puso niya. Ang puso niya buhay pero ang utak niya puno na ng dugo. Hindi po namin naagapan agad. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang ama ni Myla sa Mindoro matapos na madengge. Lumalaot ito bilang paghahanap buhay. Ngunit hindi rin daw ito permanente dahil may edad na rin ang kanyang ama. Simula nung mamatay yung nanay ko, nasa akin na po lahat ng bata. Tapos may pasyente pa po kami, stroke. Kuya ko po, mild stroke. Halos lahat, ako po yung tumataguyod. Hirap naman. Hirap yung buhay na... Di ba rin mawala na lahat, wag lang nanay. Kasi ako po yung ako po yung naiwan dyan. Sa lahat ng magkakapatid, ako po yung naiwan. Nung buhay pa po yung nanay niya, siya po ba nag-aalaga ng mga Opo. bata? Siya. Ilan taon po yung nanay niya? Di ba rin ma'am 59. Siguro hindi na nakayanan ng stress. Yung nararanasan niya, naranasan ko na ngayon. Nararanasan ko. Kaya sabi ko nung dalaga ko. Ngayon, nararanasan ko, sabi ko, sa feeling ko na ganito pala ang pakiramdam ng nanay, lahat gagawin mo para sa anak mo. Yung hindi sila magugutom, lahat meron sila. Makalipas ang 2 taon nang mamatay ang kanyang ina, ay panibagong suliranin ulit ang kinaharap ng mag-asawa. Nasunog ang kanilang bahay nitong taon lang, noong Pebrero. Ito po yung parte na nasunog, kasama po to, lahat. Lahat po yan. Buo po yan, ma'am. As in, talaga. Tignan mo, ma'am, sa laki niyan, magkano bang Kaya po, ang yero ko, binili ko lang, puro junk shop. Okay lang kahit tulo, basta may bubungan. May masilungan ba kaming pamilya? Sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP, ay lumalabas na mas marami ang naitala nitong insidente ng sunog ngayong taon kumpara noong 2023. Kadalasang sanhiraw nito ay ang upos ng sigarilyo at mga naiwang kandila. Ano po bang cause ng sunog? Di bali, ma'am, lang din, kandila lang din po. Alin po? Kandila. Kandila. Opo. Nakapit ba ang hari? Oo, sa Gaano kandila. kalaki po yung nangyari na lahat po ito? Hindi naman po, kumbaga, rin po, naawatan din ng mga bombero. Sa dami po ng bomberong Kasi po yun hapon, 2:00. Bago nag-stop na po yung apoy, part ng 5 p.m. After po nung nangyaring sunog, wala na kayo nasalba kahit isa, mga bata lang. Wala po. Yung sasabihin niyo pong paggawa ng bahay, hindi basta-basta. Kasi yung 20,000, wala pa sa bubong. Kulang na kulang, So ma'am. gumastos po kayo dito sa bagay ng bahay? Gumastos po kami kahit na yung bubong namin junk shop. Naghanap kami ng kapatid ko, junk shop lang, per kilo, ganun, para lang may mabungbungan kami. Kasi na nga kami, end na kami ng evacuation. Mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nakatanggap ng tulong pinansyal, relief goods at iba pang donasyon ang pamilya ni Myla. Sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS kasi ng DSWD ay pasok ang mga nasunugan at nasalanta ng bagyo para maging benepisyaryo bilang dumadaan sa matinding krisis ang mga mahihirap. Describe ko, ma'am, yung buhay ko, ma'am. Ma'am? Mahirap na masaya, na minsan gusto mong bumitaw, kaso hindi pwede. Laban lang, sa hirap ng buhay. Hindi ka pwedeng bumitaw kasi marami sila. Mga bata pa sila, gusto ko sila makapagtapos. Nang maglakad ang aming team papunta sa bahay ni Myla, ay napansin ko ang masayang presensya ng mga tao roon sa kabila ng naganap na sunog. Bakas sa mukha ng mga bata ang kanilang pagkasabik sa araw ng Kapaskuhan. Kahit mahirap, ma'am, tawa pa rin kasi kailangan malakas tayo. Na-excite po ba kayo ngayong magpapasko? Opo, excite po. Pati ang mga bata? Opo, sobra po. Nang marating namin ang tahanan ni Myla,
ay dito niya ipinakita ang isa pang suliranin na kinakaharap ng pamilya sa araw-araw, lalo na tuwing tag-ulan. Ito ma'am, yun may timba. Yan. Pag ano po, puno na, salok namin tubig, halos lahat yan tulo. Tapos ito, pag bagsi ng ano, hangin, Malakas tsaka, na hangin, opo, dito, basa kami lahat. Kaya yung mga ano namin, butas-butas, yan, halos lahat ma'am, halos ano, hindi kami makatulog pag malakas ang ulan. Tapos yung part po dyan, sobrang ano po, tulo talaga. Ito po mabilis din tumapuno. Opo, mabilis. Sobrang ano, pag alam po namin puno na, nababasa na kami dito, tayo na kami kagad. So, ganun na namin yan sa balde, isalin, ibuhos namin sa labas. Ganun po. Sobra pong ano. Kaya po pag umuulan, nakaredy na po kami. Kaya hindi, lagi akong puyat. Lagi akong ano kasi mga bata mababasa. Pati po dun sa kwarto ng Opo. mga bata. Opo, yan. Hindi ako makaluto. Hanggang dito? Opo, hindi po ako makaluto niyan. Kaya nagkakawi lang ako, mami. Nagluluto ako, nagkakawi lang. Misa pag may uling, makabila ko uling. Sa taas na ako magluto. Pero, Bali, ito po, kwarto ng kwarto mga... po ng mga bata. Yan po. Ito naman, ma'am. Dito, ma'am. Pag ito puno na, ginaganon ko yan. Diretso na po doon. Diretso na sa labas. Opo. Sobra pong ano. Talagang bags, ano talaga ng, ano ng ulan. Bali, wala Tagas. po kayong tulog lahat. Wala po. Hindi na po kami natutulog nun. Pag alam namin wala ng ulan, doon na kami matutulog. Ano po ito? Bintana po ba? Hindi po, ano po. Di bali po, wala po kasi ako pambili pang ano ng plywood. Yan lang po yung nakayanan ng ano wala, kapos na po yung paggawa ng bahay. Kaya tagpi-tagpi lang muna. Dito po natutulog yung mga Opo. bata, tapos dun po sa kabilang kwarto ay kayo po. Opo. Ano po itong Sama ko bakanting po. kwarto? Yan po, ano, kwarto rin po nung kuya ko. Yung kuya kwarto ko din po. po. Dito po. 8 sila Myla na magkakapatid at ang isa rito ay kanyang Kwarto po ng inaalagaan. kuya ko na, kumbaga minsan doon lang po siya kasi mahangin. Dito po kasi mainit. Kasi lalo pat ano. Pero pag sa paggabi po, nag-ano ko ng ilaw dyan sa kanya, tas katol. Di bali po, nakagaling pa rin yung kamay niya. Kasi Gano'ng katagal na po? maintenance po siya sa gamot niya Minsan, sa gamot niya, magkano ang isa? Minsan, nababili ko lang sa isang peraso. Sa kabila ng mga mapait na pangyayari sa buhay, ay malugod na sinambit ni Myla na masaya pa rin nilang ipinagdiriwang ang Pasko kada taon. Ngayon, ma'am, plano po namin kahit 1 kilong spaghetti, basta sama-sama kami. Yung hindi kami watak. Ngayon pong magpapasko, ano po bang hiling niyo? Ang hiling ko lang po, ngayong Pasko, ma'am, kahit konting salo-salo sa aming pamilya, kaming mga pamangkin ko po, yung maging masaya po kami, kahit nawatak-watak po kami, sama-sama po. Kaya ma'am, minsan pag mama, malapit na Pasko, sige nak, mo pag-iipunan natin. Yung mga damit nyo, pag-ipunan natin. Akong bahala dyan. Basta mamamas ko na lang tayo. Nakakaraling na po ba dito? Wala pa po, ma'am. Malapit-lapit na, ma'am. Nako, naghahanda na sila ng mga tansan. Mm-mm. Sa sunog, sa hirap, natutunang maging matatag at lumaban sa agos ng buhay. Pamilya at panalangin ang sandalan para maitawid ang panibagong tinig ng pag-asa. Mga Paskong lumipas ay patunay na nalampasan ang bawat dagok sa buhay na bitbit ang lakas para magpatuloy sa hinaharap. Hindi laging malakas. Pero thank you pa rin kay God kasi hindi niya ako pinapabayaan. Ngayong Pasko, kapwa sa kapwa mahihirap, okay lang yan kahit na mahirap. Basta sama-sama ng pamilya, hindi watak-watak. Kahit konting handa, maging masaya tayo kasi kaarawan yun ni Kristo. Laban lang, hindi susuko. Hanggat may buhay, may pag-asa. Tagpi-tagping tirahan, pero buo ang samahan na sasalubong sa tuwing araw ng Kapaskuhan. Ano man ang estado sa buhay, mahirap man o may kaya, ang diwa ng Pasko ay nananatiling nakauki sa puso ng mga nagdiriwang nito. Kasabik-sabik
at kaabang-abang na okasyon para sa bawat bata at matanda bago matapos ang taon na naghahari ang pag-ibig at pag-asa. Muli, ako si Daniza Lopez na bumabati sa inyong mga tahanan ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas!